So hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about home credit. Since napakarami mga nagme-mention sa mga social media platform natin like Facebook, TikTok, YouTube about home credit, this time nag-research po talaga ako, no? Especially yung mga katanungan na how if pag hindi na nakakapagbayad sa home credit, na-delay yung payment, ano talaga yung posibleng mangyari. Unang-una mga ka-lifestyle, linawi ko lang sa inyo, no? Wala pa akong personal problem sa home credit. Kasi gaya nga nasabi ko dati, minimintin ko yung good standing ko sa home credit kasi meron pa akong mga product or items na gustong-gustong magkaroon, no? So alam naman natin wala tayong sapat na pera pambili ng cash talaga, 'di ba? So sa pamamagitan ng home credit, yung mga bagay-bagay na gusto natin is madali na lang natin makukuha or makakamit, no? So nagre-research po talaga ako about sa mga katanungan na lagi nating nare-receive sa YouTube comment ng videos natin about home credit. So I found out mga ka-lifestyle, sa tagal-tagal na po ng home credit, believe me or not, wala pa pong nakasuhan, wala pa pong nakulong, wala pang naipabarangay, ano? So believe me or not, wala pang nangyaring ganon, no? So wala kayong dapat ikatakot. Pero it doesn't mean mga ka-lifestyle, maglo-loan na lang tayo na maglo-loan tapos hindi na natin babayaran. Mali po yun ganung paniniwala or gawain. Mali po talaga yun, ano? So gaya nga ng sabi ng iba, yung utang is responsibilidad po talaga natin yan. Pero not all the time, no, na kailangan nating panindigan yung ganung klaseng kasabihan. Kasi minsan hindi natin inaasahan yung mga problemang dumarating sa buhay natin, no? So, yun mga ka-lifestyle, oh. And then, one thing for sure mga ka-lifestyle, ano, yung mga field collector na nagpupunta sa bahay nyo or sa lugar nyo, is hindi naman talaga sila totally kagaya ng agent, no? And then, once na nagpunta sila sa inyo, harapin lang natin, no? Kasi hindi naman sila masasamang tao talaga, no? Hindi naman sila gaya ng mga ibang napapanood yung field collector mula doon sa Luzon, no? Actually, yung mga field collector na nagpupunta sa inyo is taga dyan din lang sa inyo yan, ano? Inassign sila ng staff ng home credit para mag-update lang, no? Huwag kayong magbabayad sa mga field collector. They are not authorized, no, para humingi ng payment or kumuha ng mga product na niloan nyo sa home credit. Again, they are not authorized. They are only the task only nila mga ka-lifestyle is mag-update, no, sa location, sa address na binigay nyo sa home credit. Pupuntahan nila yan kung ano talaga yung personal problem mo, kung ano yung nangyari, bakit hindi nakakapagbayad. So, ganun yung posibleng mangyari, no? Pag nade-delay ka sa payment, mga ka-lifestyle, pag nade-delay, ganun din yan. Pupuntahan ka sa pinagtatrabahoan mo, hindi sa pinagtatrabahoan mo, sa bahay nyo mismo. Ganun talaga yung mangyayari every day if hindi ka nakakapagbayad. Ngayon, pag hindi ka talaga totally nakakapagbayad, ganun din. Araw-arawin yung mga contacts mo, tatawag-tawagan everyday. Walang pinipiling oras, mapag-araw man o gabi. And then, pupuntahan ka din sa pinagtatrabahoan mo, kakamustahin ka, and then sa lugar na address na binigay mo sa home credit, pupuntahan ka. So, yun yung posibleng mangyari. Yun talaga yung mangyayari, mga ka-lifestyle. Pero, walang nakukulong sa utang, no? Walang napapabarangay. Yung mga field collector na nababalitaan nyo, na napapanood nyo, na nagsasampa ng summon or whatsoever, they are not, again, wala silang karapatan, no? Hindi sila may-ari ng home credit, no? Hindi sila i-entertain ng barangay, no, in the first place, kasi hindi sila kumbaga corporation sila, no? Hindi sila totally yung may-ari, no? Kumbaga trabahante lang sila, no? So wala silang karapatan mag-file ng summon sa atin. Again, yung mga nare-receive yung mga demand letter, summon letter, warrant of arrest, hindi po yan totoo mga ka-lifestyle, no?
ako na mismo nagpapatunay na hindi po yan totoo. Sa tagal-tagal, imagine, sa tagal-tagal ba naman ng home credit dito sa Pilipinas, may nabalitaan ba kayong naipabarangay na kulong? Di ba wala? No? Pero mga ka-lifestyle, wag po kayong, if ever na nakaka-receive kayo ng panghara sa mga agent ng home credit, pagbabanta, whatsoever, dadama yung mga kamag-anak, yung mga anak niyo, wag po kayong magpapatulpo, Again, yung mga Tulpo brothers, especially si Ben Tulpo, is against na po yan sa mga biktima ng mga online lending application, basta involved yung pangungutang, against na po yan sila. Pangangaralan po kayo niyan, pagagalitan po kayo niyan. No, wag na lang po kayong magpapatulpo. Ang gawin nyo na lang, if naka-receive talaga kayo ng mga hindi kaaya-ayang mga salita, pagbabanta, pagmumura, save nyo lang yan sa cellphone nyo whatsoever or sa voice record nyo. Save nyo lang yan lahat para meron kayong concrete evidence if merong kasuhang mangyari. Kung meron mang kasuhang mangyari mga ka-lifestyle, if makasuhan man kayo ng small claims, hindi po kayo makukulong yan. Ibig sabihin ng small claims lang, pag nanalo yung korte, nanalo yung home credit, papabayaran lang sa inyo yung mga damages whatsoever na hiniram nyo mula sa home credit, like product loan, cash loan, kwarta. Kung magkano lang yung na-decide ng court na papabayaran, yun lang yun. Other than that, walang nakukulong, walang kulong mangyayari. Small claim lang po. Kung pa kasi actually mga ka-lifestyle, meron akong isang comment na nabasa, how if yung address na binigay niya is hindi daw gawa-gawa lang daw, Meron ako nabasang ganon sa comment section ng video ko. Sa tingin ko mga ka-lifestyle, pag ginawa mo yon, hindi ko totally sure if pwede ka bang masampahan ng kaso, But then, mga ka-lifestyle, maraming way yung agent, or yung failed collector. Sa liit ba naman ng Pilipinas, imposibleng kahit baguhin mo po yung address mo, for sure malalaman pa rin nila yung exact location mo, So far naman, if pag binago naman din mo yung location mo, hindi ka naman agad talaga makukulong, Pwede mo namang sabihin, take note, pwede mo namang sabihin na lumipat ka, di ba? Yun yung address dati mo na in-apply mo sa, piniliin mo, hiningi ng home credit, yun yung address mo dati. Ngayon, lumipat ka na. So, yun yung pwede mong i-rason sa mga failed collectors or sa agent, So, wala. Maraming way, mga ka-lifestyle. Maraming way. Again, mga ka-lifestyle, if ever na nagka-problema ka sa home credit, na-delay ka, or hindi ka na talaga totally nakakapagbayad, pwede mong balikan yan anytime. Gaya ng online lending application. Kasi, as long as, alam mo yung nandyan pa yung SIM card mo, yung ginagamit mong account number, nakakapag-login ka pa, okay lang po yan. Pwede mong balikan. Yun nga lang, hindi natin makokontrol yung penalty and interest. Yun yung mahirap, Pero other than that, pwede ka muna switch SIM, mag-off SIM ka muna kung nakukulitan ka na talaga or nakaka-receive ka na ng hindi maganda, pwede ka mag-off SIM muna. Then, pag may pera ka na, balikan mo yan anytime. Pag may bumisita sa iyo, failed collector, harapin mo. Sabihin mo ano yung dahilan kung bakit hindi ka na nakakapagbayad. Ganun lang mga ka-lifestyle. Huwag po natin masyadong stressin yung sarili natin. Tayo yung may control paano i-access, paano talaga hindi ma-stress, sa ganung klaseng mga bagay. So, yun lang mga ka-lifestyle. Peace.